Sige, pupuntahan po muna natin ito mga kapatid kasi nga po patuloy pa rin po yung conflict dyan po sa area kung saan dumadaan ng ilan po sa mga barko ng ating mga tripulanting Pinoy. Hingi po tayo ng update kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Magandang umaga po, Secretary. Magandang umaga po sa inyo, ma'am, at sa inyong tagapanood, Sir Ted. Magandang umaga po. Oo nga, although hindi masyado magandang umaga, ito pong balita no, kung saan may isang Pinoy nga po na tripulante ang namatay at 12 po ang nasugatan. Meron pa raw pong isang nawawala dito po sa nangyaring drone attack dyan po sa Northern Black Sea. Ano na pong update dito? Opo, meron pong sa loob ng mga last 2 weeks, meron pong mga attacks at meron pong 12 barko na meron pong minomonitor natin ngayon. At itong barko na to may mga 169 Filipino seafarers. 151 po of the 169 confirmed safe and unharmed. Umakyat na po sa 15 ang may injuries. At may dalawa po, ito pa ho nung naiulat na natin 5 days ago, lost their lives. At may isa pa hong missing. Doon ho sa 15 injured, may 4 nang nakauwi. At patuloy lang po nating minomonitor itong 12 ships na ito. In the meantime, ay meron po tayong patuloy na paalala sa ating mga ship owners at saka mga manning agencies kasi mula pa ho 2022 ay nagtalaga na bilang high-risk area, reiterated in 2026 area ang Northern Black Sea. Ito po yung lugar na may mga puerto sa southern Ukraine. Kaya patuloy po natin minamanaman ng sitwasyon. Ako naman po ay nakausap ko na po ng personal, dinalaw ko na po yung pamilya ng isang tripulante at kasalukuyan po ako nasa Visayas para dalawin yung pangalawang pamilya, yung pamilya ng pangalawang biktima. So patuloy lang po ayon sa utos ng ating mahal na Pangulo, pangalagaan ng mga pamilya at yung mga seafarers na kailangan makauwi yung 151 at patuloy lang po ang pagmamanman natin sa sitwasyon. Oo. Sir, yun nga po nakakalungkot na balita. Ito pong 2 seafarers na namatay dyan sa insidente at binabanggit nyo nga po 15 na yung injured dito. Naiuwi na po ba natin yung labi nitong mga tripulanteng Pinoy na ito? Sinasaayos po sa pangkasalukuyan na ang mga the latest po malamang dito ay next week makakauwi na po yung labi ng dalawa nating tripulante. At yun nga, in the meantime, we are in touch with the families and providing all the assistance as directed by the President. And yun nga, dinadalaw ko ngayon yung pangalawang pamilya. Doon po sa 15 injured, ilan na po ang nakauwi sa kanila? 4 po. 4 at sinasaayos. So far, ang ulat naman ay hindi malubha ang injuries nung undergoing medical treatment at dapat sa kanila ay nakauwi na. Sir, may binanggit din kayo kanina na 151 pa na mga tripulante ang inaasahan din po natin na uuwi dito sa Pilipinas. Tama po ba yon? That's right. Ay nandoon pero ang report naman ay safe and unharmed. It's just a matter of time. Makakauwi na rin kasi yung direktiba natin sa mga manning agencies. Una ay wag na magdala ng mga tripulante doon sa Northern Black Sea na Pilipino at iuwi na yung mga nando doon. So kasalukuyan pong sinasaayos na yung pagpapauwi. Opo, to straighten out ito pong itong kalituhan dito, hindi ito Strait of Hormuz, ito po ay sa Northern Black Sea at ang conflict po dito, Ukraine-Russia war ho ba? Yes po. Sa southern Ukraine po yung mga puerto kung saan doon nagmumula yung paglalayag ng mga barko doon sa Northern Black Sea. Yung Black Sea po kasi is an enclosed body of water. So navigating lang sila around the Black Sea. May lugar naman sa Black Sea na safe. Yung southern side, yung bandang eastern at western.
Pero yung Northern Black Sea talaga ang high-risk area kasi nandun yung mga puerto ng Ukraine, southern Ukraine. Opo. Anong klase po itong commercial vessel na ito, Secretary? Iba-iba po yung mga vessels na nando doon. Merong mga tankers, merong mga bulk carriers, mga LNG, yung mga liquefied natural gas carriers, container, samot-sari po, Sir Ted, oil tankers, yes. Opo, ito pong dalawang sinawing palad po na tripulante, yun ho bang kanilang sinasakyan po na vessel? Ano po ang balita doon? Tinamaan ito ng bomba? Ito ho ba'y nakadak pa? At kumusta po yung mga kapwa Pilipino nga doon na sakay na nakasama ng dalawang tripulante? Opo, tayo ng kabuang ulat. Yung isa nasa at yung isa nakalayag na. At drone attack ang attack na natamo nung mga barko. Opo. So, ito ho bang inyong order na pauwiin na itong mga tripulanteng ito? Nangangahulugan na lahat ng commercial vessels na may empleyado po, merong tripulanteng Pinoy, yun po yung binibigyan niyo po ng order na magsiuwian po muna? Yes po, yes po. Pauwi na ho natin sila kasi step up yung mga hostilities. Lumalala ang sitwasyon. Opo. Kaya't ang sinasabi na po natin, direktiba natin ay na halimbawa itong 151, iuwi na po sila. Sa ganun po pagkakataon, how do you go about it? Ano po ang proseso nun? Kung sakay pa ho sila ng barko, nakadak po sila, paano po ang proseso nun, Secretary? Please, just educate us. May proseso po yun kasi nga the Black Sea is an enclosed body of water. So hindi sila makakalabas na except to find a safe port in the other nations surrounding Black Sea. Hindi ko na po babanggitin kung anong nations yun. Alam naman ng karamihan pero hindi ko na babanggitin for security reasons. Opo. Pero doon maghahanap ng safe port at mula ililipad sila pa uwi. May mga embahada po tayo sa ilang bansa doon. Opo. Okay. Along the coast of the Black Sea. Natutulong. Sir, pag ayaw po ng tripulante at magwe-waiver siya o something na hindi, dito pa rin ako, ayaw kong umuwi. Paano kaya? May mga proseso po pa yan, Sir Ted, kasi hindi naman pwedeng ng barko dahil tama kayo, responsibilidad din po nila at this stage nandoon na hindi basta-basta iwanan yung barko until may kapalit. So, antabayanan yung kapalit. But ang first things first po dyan, dalhin sila sa safe port. Yun pa lamang ay malaking relief na yan sa atin kasi safe na sila. It's really a matter of repatriating them at that point. Now, at that point, mag-aantay sila ng replacement crew. But, pagamat nag-aantay sila, okay lang po yun kasi as I said, safe port na po yun. Northern Black Sea lang talaga ang mapanganib, yung nasa ports of Ukraine. Opo. Anong effect? But the other ports in the other countries are safe. Opo. Anong effect nito, sir, sa deployment ngayon, sa future deployment? Kasi as we understand, halos araw-araw niyan may umaalis, di ho ba, na mga tripulante, no? Itong mga marinong ito. Ano po ang effect nito ngayon? Meron ho bang particular po na order ngayon ang DMW para po sa mga vessels na ang ruta po sa mga lugar na ito? Hindi na tayo nagdedeklara ng ban, kundi ang sinasabi natin, kailangan pauwiin na. Kasi itong 150 na ito are on ships that were attacked. So, may trauma yung mga tao, yung mga tripulante, at nararapat lang na makauwi muna sila for treatment and be with their families matapos ng atake. Ngayon, at hindi ng panganib, pansamantala lang naman po ito. Hindi naman natin nakikitang malaking deal mga tripulante sa Black Sea. Hindi naman po yan pangkaraniwan na destinasyon o lumalayag ang mga seafarers doon. Although meron ding bilang katulad ng 151. So wala naman tayo nakikitang epekto sa deployment po. But because of the danger at this stage, the escalation, ay umiwas po muna tayo.
Opo. Sige po. So sir, sa ngayon po, ano po ang mga maaring makuhang benepisyo? Well, yung pong mga sinawing palad, ang kanilang pamilya, at mga ang uuwi po dito na mga marino na pansamantala po mawawalan po ng deployment. Well, ang kanilang mga benepisyo ay doble kasi ang compensation pag high-risk area. So mga benepisyo at entitlement will be double. At yun naman pong uuwi ay meron naman pong financial assistance mula sa Department of Migrant Workers at sa OWA. Eto nga po, nandito ako ngayon sa Sir Ted para maghandog ng paunang assistance na sa pamilya ng biktima. Naggaling na po ako dun sa unang pamilya ng unang biktima. Ayon sa utos ng ating Pangulo ay pangalagaan sila. At mayroon pong mga karampatang mga entitlements din mula sa kanilang kontrata bilang sa standard contract nila sa DMW. So, meron at sa meron po. And in due time, yung mga makakauwi, able-bodied pa naman sila. So, they will be re-employed and redeployed naman po. Opo. Sige po. Sir, ito lang po, akin na lang isasabay itong katanungan. Yun hong ating mga repatriation sa Kuwait at ilang po mga lugar ngayon na hindi pa rin po natitigil yung banta sa kaligtasan ng mga mamamayan doon sa gitnang silangan. Tuloy ho ba ito? Yes. Tuloy-tuloy lang po. Meron pong mga 37 na nakauwi mula sa Kuwait. Just a couple of days ago, nakadaupalad ko sa virtually yung ating mga labor attachés. At ang kabuang ulat naman po natanggap ko is if it's normal in the Gulf states, especially yung mga inaatake ngayon. But nevertheless, they are all on alert. May mga sirens na tumutunog sa ilang bansa. But we stand ready. We have always stood ready ayon sa ng ating Pangulo since day one, kami ni Sectes Lazaro. So we are also in touch with the ambassadors on the ground. And we stand ready naman po in at least in two major ways, yung repatriation, number one, and number two, doon sa mga naiwan, nagtatrabaho pa rin, monitor ng situation, may mga ano po tayo, yung financial assistance at mga basic needs, grocery deliveries for those in need. And then pati psychosocial assistance and medical assistance we are available. Kumusta po sa UAE, sir, sa Dubai ngayon? Sa UAE, may mga alerts na lumalabas at may mga warning. No? But yun nga, ang ulat ng ating labor attaché naman doon ay life goes on, life is normal, the economy is running. But nevertheless, we are monitoring still yung mga kababayan natin kasi meron pa rin talagang mga sektor doon na naapektuhan nitong sigalot, katulad ng mga nagtatrabaho sa hotel at mga nagtatrabaho sa mga hospitality sector, construction, naasala rin. So patuloy lang mga 8,000 na, Sir Ted, na nabigyan natin ng financial assistance doon sa mga chose to continue their work. At patuloy lang to, kamakailan lang binigyan tayo ng Pangulo 3 billion to supplement our resources. Wala pong ban, sir, papunta doon ng mga manggagawa sa Dubai or even Saudi Arabia perhaps or Kuwait or Qatar? Sa ngayon po, wala po. Kasi ang isang mahalaga pa rin dito ay nakikita naman natin na yung military defenses ng mga Gulf states ay napakalakas. Libo-libong mga attacks na intercept, missiles or drones. Kaya nakikita natin na napakataas ng probabilidad o potensyal o realidad na patuloy ang trabaho ng mga kababayan natin doon. Okay, sige po. Salamat po na marami sa inyo pong panahon, Secretary, at Godspeed po Godspeed sa inyo pong ngayong misyon para po mapuntahan itong pamilya ng mga sinawing palad na ating mga tripulanteng Pinoy. Salamat po, Sec. Maraming salamat po, Sir Ket, sa pagkakataon. DJ Cha, mabuhay po kayo. God bless. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH.
Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.